Naririnig mo ba ang marahas na pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa labas ng iyong bintana, o sadyang ang amoy ng nabubulok na lino ang dahan-dahang lumalason sa iyong panaginip? Paano kung ang puting tela na dapat ay simbolo ng huling hantungan ay maging gapos na hihila sa iyo pabalik mula sa kabilang buhay dahil sa isang nakalimutang buhol? Ano ang gagawin mo kung ang bawat talo ng isang figurang nakabalot sa puti ay hindi lang paghingi ng saklolo, kundi isang paniningil sa kasunduang nilagdaan mo sa dilim? Handa ka bang tumitig sa itim at bulok na mukha ng isang sumpa para lamang malaman na ang kasakiman ay may hangganang nakabaon sa ilalim ng lupa? Sa episode na ito, dadalhin tayo ng ating pasaporte sa mahamog at misteryosong nayon ng kampung Sari Maidan sa Malaysia. Tutuklasin natin ang lagim ng pochong, ang kaluluwang nakaghapos sa puting tela na hindi nabigyan ng katahimikan. Susundan natin ang kwento ni Mahalik, isang lalaking nilamon ng inggit at gumawa ng madilim na kasunduan sa isang bomo na humantong sa isang trahedyang yayanig sa buong nayon. Isang paglalakbay patungo sa puso ng sementeryo, kung saan ang bawat buhol sa bangkay ay may dalang bigat ng dusa, at ang tanging kaligtasan ay ang tapang nakalagan ang tahlinang nakaraan. Siguraduhin mong nakasuot ang iyong matibay na pananalig dahil sa Malaysia, ang gabi ay hindi lang para sa pagtulog, ito ay para sa mga kaluluwang pilit kumakawala sa kanilang puting hapos. Pero bago tayo magsimula, mga ka-Dark Passenger, ihanda nyo muna ang inyong mga sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard! This is Dark Passport. Ang hangin sa kampung Sari Maidan ay tila may dalang babala sa gabing iyon. Malamig at malapot ang simoy na nagmumula sa mga kalapit na latian. Habang ang ibang mga taga-nayon ay mahimbing nang natutulog pagkatapos ng isya, ang huling obligadong dasal ng mga Muslim pagsapit ng gabi, si Mahalik naman ay mabilis na naglakad sa ilalim ng mga anino ng mga punong saging. Ang kanyang puso ay puno ng inggit. Tuwing makikita niya ang mansyon ni Ahmad at ang lawak ng plantasyon nito, tila sinusunog ang kanyang bituka. Ayaw na niyang maging isang hamak na tagagahpas lamang. Gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya ng respeto. At higit sa lahat, gusto niya ng yaman na hindi nauubos. Narating niya ang dulo ng nayon sa isang bahay na tila lalamunin na ng mga baging at gubat. Iyon ang tahanan ng isang bomo na balita sa paggawa ng mga itim na ritual. Hindi pa man siya nakakatok, isang paos at nakakangilabot na boses ang narinig niya mula sa loob. Masuklah, Mahalik. Dahlama ako menunggu kamu. Wika ng matanda. Pumasok si Mahalik. Ang loob ng silid ay siksik sa amoy ng nabulok na bulaklak at nasusunog na kemikal. Nakita niya ang bomo, nakaupo sa sahig, ang balat ay parang tuyong balat ng kahoy at ang mga kuko ay mahahaba at maitim. Lumuhod si Mahalik sa harap ng matanda, nanginginig ang mga kamay ngunit determinado ang mga mata. Tolong saya, Tuk. Saya mahu kaya dengan cepat. Tumingin ang bomo at nagpakita ang kanyang mga matang walang balintataw, puros puti lamang. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi nito. Boleh, tapi syaratnya berat. Kau akan terikat selamanya. Napalunok si Mahalik. Naisip niya ang kanyang kahirapan at ang pangungutya ng ibang tao. Saya sedia, Tok. Apapun galang gantinya. Bulong niya. Humalakhak ang matanda, isang tunog na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Duit bukan datang dari langit, Malik. Ia datang dari tanah. Kau sedia untuk menggali? Tumango si Mahalik. Inabot ng bomo ang isang maliit na lalagyan na may lamang maitim na langis at isang itim na kandila. Doon nagsimula ang sumpa na hindi na mababawi pa. Ang kasunduan ay selyado na, isang kasunduang nakatali sa kabilang buhay. Ang sementeryo ng kampung Sari Maidan ay tila isang kaharian ng mga patay na ayaw magpahinga.
Ang mga punong Cambodia o Kalachuchi ay naglalaglagan ng mga puting bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Hawak ang itim na kandila at ang maliit na bote ng langis, pumasok si Mahalik sa loob ng bakod na gawa sa kinakalawang na bakal. Alas 12 na ng gabi, ito ang oras kung kailan ang hangganan ng mundo ng mga buhay at mga patay ay nagiging manipis. Ayon sa utos ng Bomo, kailangan niyang hanapin ang isang libingan ng isang taong hindi pa umaabot ng 40 araw na naililibing. Nanginginig ang mga tuhod ni Mahalik habang tinatahak ang mga hanay ng batong pananda. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang tambak ng lupa na sariwa pa at mayroon pang mga lantang bulaklak sa ibabaw. Dito, kailangan niyang maghukay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Habang naghuhukay, tila may naririnig siyang mga bulong sa hangin. Sa bawat kiskis ng kanyang kuko sa lupa, ang takot ay unti-unting napapalitan ng obsesyon sa yaman. Aku akan buat apa saja. Aku tidak mahu miskin lagi. Nang marating niya ang lalim kung saan nakabaon ang bangkay, tumambad sa kanya ang puting tela na bahagya ng namansahan ng lupa. Ang amoy ay nagsisimula ng maging masangsang. Kinuha niya ang kutsilyo at dahan-dahang ginupit ang isang bahagi ng kain kafan o telang panlibing malapit sa bahagi ng ulo ng bangkay. Biglang umihip ang isang napakalakas at napakalamig na hangin. Namatay ang apoy ng kanyang itim na kandila. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mahalik na tila may humawak sa kanyang pulso mula sa loob ng hukay. Pulangkan hak aku. Napatalon si Mahalik sa takot, ngunit mabilis niyang isinilid ang kapirasong tela sa kanyang bulsa. Sa kabila ng panginginig, pinilit niyang tumayo at tumakbo palabas ng sementeryo. Hindi niya nilingon ang hukay na naiwang bukas. Bumalik siya sa dampa ng Bomo na hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang matanda ay naghihintay sa labas, tila alam na ang nangyari. Dah dapat kain itu. Sekarang, simpan ia di bawah bantal kau selama 40 malam. Tinanggap ni Mahalik ang utos. Hindi niya alam na sa bawat gabing itutulog niya sa ibabaw ng telang iyon, ay unti-unting hihigop sa kanyang buhay sa dilim, kapalit ng gintong inaasam-asam. Lumipas ang mga buwan at tila naging pabor sa kanya ang mundo. Si Mahalik, na dati ay isang hamak na magsasaka sa kampung Sari Maidan, ay naging pinakamayamang tao sa nayon sa loob lamang ng maikling panahon. Nakabili siya ng malawak na lupain at nagpatayo ng isang mansyon na ang mga kagamitan ay galing pa sa malalayong lugar. Ngunit sa likod ng kanyang karangyaan, unti-unting nangungulubot ang kanyang balat. Tuwing gabi, ang kanyang pagtulog ay binabagabag ng bangungot. Naririnig niya ang tunog ng isang bagay na tumatalon-talon sa kanyang pasilyo, at ang amoy ng nabubulok na tela ay hindi nawawala sa kanyang silid kahit anong pabango ang gamitin niya. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang mga ginto, bigla siyang nakaramdam ng matinding panunuyo ng lalamunan. Ang kanyang katawan ay nanigas na tila binabalot ng hindi nakikitang mga tali. Kenapa badan aku rasa sejuk sangat? Tu, apa yang terjadi? Walang sumagot kundi ang katahimikan ng gabi. Biglang humangin ng malakas sa loob ng kanyang saradong silid. Sa isang sulok, nakita niya ang anino ng isang figurang nakabalot sa puting tela, ang eksaktong anyo ng bangkay na kinuhaan niya ng tela sa sementeryo. Masa sudah tamat, Malik. Janji mesti ditepati. Sinubukan ni Mahalik na sumigaw para humingi ng saklolo sa kanyang mga katulong, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakikita ang sariling balat na nagiging kasing puti ng lino. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis bago ito tuluyang huminto. Natagpuan si Mahalik kinabukasan sa sahig ng kanyang opisina. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib, ang kanyang mga binti ay tuwid na tuwid, at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding hilakbot. Sa kanyang tabi, ang mga gintong barya na kanyang pinaghirapang makuha sa madilim na paraan ay nagmukhang mga tuyong dahon na lamang. Namatay si Mahalik na tila isang bangkay na nakatali na bago pa man madala sa sementeryo. Nang makita ng mga tao ang kanyang bangkay, may isang matandang dumaan at bumulong sa gilid. Dia sudah mati sebelum ajalnya. Rohnya tidak akan tenang. Nabalot ng kakaibang panginilabot ang buong kampung Sari Maidan nang mabalitaan ang pagkamatay ni Mahalik. Ang hangin sa loob ng kanyang mansyon ay naging kasing lamig ng yelo,
at isang masangsang na amoy na hindi maipaliwanag ng sinuman ang pumasok sa bawat sulok ng bahay. Dahil sa kakaibang itsura ng kanyang bangkay na naninigas at tila may sumpa, nagpa siya ang mga taga-nayon na ilibing siya bago pa lumubog ang araw. Ang mga lalaki sa nayon ay nagtipon-tipon, ngunit makikita ang panginginig sa kanilang mga kamay habang inihahanda ang bangkay. Binalot si Mahalik sa kain kafan, puting lino. 3 mahalagang buhol ang itinali sa kanyang katawan, isa sa paanan, isa sa gitna, at ang pinaka-importante, ang buhol sa itaas ng kanyang ulo. Cepat. Kita mesti kebumikan dia sebelum maghrib. Perasaan aku tidak sedap. Habang dinadala siya patungo sa sementeryo, ang langit ay biglang nagdilim at bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang lupa sa sementeryo ay naging madulas at maputi. Sa gitna ng kulog at kidlat, mabilis na ibinaba ang bangkay ni Mahalik sa hukay. Ayon sa tradisyon, bago tabunan ng lupa, dapat kalagan ang mga buhol ng tali upang ang kaluluwa ay makalaya at ang katawan ay tuluyang makahinga sa ilalim ng lupa. Ngunit, sa sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang tumama sa isang malapit na puno ng saging na nagdulot ng panik sa lahat. Sudah lepas semua ikatan. Cepat timbos. Hujan makin lebat. Dahil sa takot at pagmamadali, ang tagapaglibing na nasa loob ng hukay ay nanginginig na umakyat palabas. Nakalimutan niyang kalagan ang huling buhol, ang buhol sa ulo ni Mahalik. Sa loob ng madilim na hukay, ang bangkay ni Mahalik ay naiwang nakaghapos. Habang ibinubuhos ang unang fala ng lupa, ang mga mata ng bangkay sa loob ng tela ay biglang dumilat, bagaman walang sinumang nakakita rito. Ngunit ang boses ay nalunod sa tunog ng ulan at sa mabilis na pagtatabo ng lupa. Natapos ang paglilibing. Umalis ang mga tao na may mabigat na pakiramdam, hindi alam na ang kanilang pagkakamali ay magiging mitsa ng isang bangungot na tatalon sa gabi. 3 gabi na ang nakalilipas mula nang ilibing si Mahalik, ngunit ang kampung Sahri Maidan ay nanatiling tahimik, isang katahimikang hindi nakakapagpalagay ng loob. Ang mga aso sa paligid ay walang tigil sa pag-alulong, tila may nakikitang hindi nakikita ng mata ng tao. Si Aris, isang batang lalaki na inutusan ng kanyang ina na bumili ng gamot sa kabilang kalsada, ay nagmamadaling naglalakad pauwi. Hawak niya ang isang maliit na flashlight, ngunit ang liwanag nito ay tila kinakain ng kapaligiran. Upang makauwi ng mabilis, dumaan siya sa isang shortcut, ang malawak na plantasyon ng saging na nasa likuran lamang ng sementeryo. Habang naglalakad, nakarinig si Aris ng isang kakaibang tunog. Tila may mabigat na bagay na bumabagsak sa basang lupa. Huminto ang bata at itinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog. Sa gitna ng mga malalapad na dahon ng saging, nakita niya ang isang puting figura. Ito ay nakatayo ng tuwid, ngunit ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Ang itaas na bahagi ay tila may nakatali na buhol. Apa itu? Kunapa dia melompat? Sa bawat talon ng nilalang, mas lalong bumabagsak ang puso ni Aris. Ang nilalang ay hindi lumalakad, ito ay tumatalon ng mataas at bumabagsak ng diretsyo. Nang lumingon ang figura sa direksyon ni Aris, ang flashlight ay tumama sa mukha nito. Ang puting tela sa bahagi ng ulo ay bukas ng bahagya, at doon ay tumambad ang isang itim, bulok at tuyot na mukha. Ang mga mata nito ay nanlilisik at tila punong-puno ng galit at paghihirap. Nabitawan ni Aris ang kanyang flashlight. Ang nilalang ay tumalon ng isang beses, at sa isang iglap, nasa harap na niya ito. Ang amoy ng nabubulok na bangkay ay sumulasok sa kanyang ilong, dahilan upang siya ay mabilaukan. Lepaskan ikatan aku, lepaskan. Sa sobrang takot, hindi na nakasigaw si Aris. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa putik. Ang pochong ay tumitig sa kanya, ang ulo nito ay gumagalaw ng pataas pababa, habang ang buhol sa ulo nito ay sumasabay sa hangin. Tulong. Tulong. Mabilis na tumakbo si Aris ng buong lakas, hindi lumingon hanggang sa marating ang liwanag ng kanilang bahay. Ngunit kahit nakasara na ang pinto, naririnig pa rin niya ang mahinang kalasakas ng tela sa labas ng kanilang bintana. Ang pochong ay hindi na lamang isang kwento, ito ay nagbabalik upang bawiin ang katahimikang ipinagkait sa kanya.
Simula ng gabing makita ni Aris ang nilalang, ang kampung Sahri Maidan ay naging isang ghost town pagsapit pa lamang ng alas 6 ng gabi. Wala nang matapang na lumalabas. Ang bawat pinto ay may barikada, at ang bawat bintana ay mahigpit na nakasara. Ngunit ang kahoy na dingding at salamin ay hindi sapat na proteksyon laban sa isang kaluluwang nakagapos sa galit. Ang gabi ay hindi na tahimik. Sa halip, napuno ito ng tunog na nagpapataas ng balahibo ng lahat, ang marahas na pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa lupa. Isang gabi, ang pamilya ni Mang Razak ay nagtitipon sa sala nang biglang may marinig silang marahas na pagtuktok sa kanilang bintana. Hindi ito tuktok ng kamay, ito ay tila isang mapurol na bagay na tumatama sa salamin. Nang dahan-dahang silipin ni Mang Razak ang siwang ng kurtina, muntik na siyang himatayin. Ang potsong ni Malik ay nakatayo sa labas, ang buhol sa ulo nito ay tumatama sa bintana, habang ang mukha nitong itim at puno ng uod ay nakadikit sa salamin. Ya Allah! Pergi kau dari sini. Jangan kacau kami. Ngunit ang potsyong ay hindi umalis. Sa halip, mas lalo itong tumalon-talon sa paligid ng bahay, umiiyak ng isang tunog na parang hangin na dumadaan sa isang bitak, isang huni na puno ng paghihirap. Sa kalsada, ang mga kalalakihan na sumubok magpatrolya ay nagpulasan nang makita nilang tumalon ang potsyong pababa mula sa bubong ng lumang mansyon ni Malik. Ang bilis nito ay hindi sa tao, sa isang iglap ay nasa dulo ito ng kalsada, at sa susunod ay nasa likuran na ng mga tumatakbong tao. Larilah! Pochong Malik sudah datang. Dia membawa kita. Ang takot ay naging paranoia. Ang mga pananim ay napabayaan, at ang mga bata ay ayaw nang pumasok sa paaralan. Ang amoy ng nabubulok na bangkay ay tila kumapit na sa hangin ng buong nayon, isang paalala na mayroong utang na hindi nabayaran at isang ritual na hindi natapos ng tama. Sa bawat sulok ng nayon, iisa lamang ang naririnig na bulong ng potsyong tuwing ito ay dumadaan. Buka tarik ini, aku sesat. Ang dating masayang kampung Sahri Maidan ay naging bilanggo ng isang puting tela. Alam ng lahat na kung hindi ito matitigil, isa-isang mauubos ang kanilang lakas sa takot, o baka mas malala pa ang mangyari. Hindi na makatiis ang imam ng nayon, si Haji Daud. Bilang pinuno ng espiritual na aspeto sa kampung Sahri Maidan, batid niyang hindi matatapos ang takot na ito sa pamamagitan lamang ng pagtatago sa loob ng bahay. Bitbit ang kanyang tasbih o prayer beads at suot ang kanyang puting kopia, naglakad siya patungo sa gitna ng nayon sa oras ng hating gabi. Kasunod niya ang ilang matatapang na lalaki, kabilang si Yusuf, na may hawak na mga sulo. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Biglang tumigil ang lahat ng ang amoy ng nabulok na asupre at karne ay humampas sa kanilang mga ilong. Mula sa itaas ng isang malaking puno ng banyan, isang puting figura ang dahan-dahang lumutang pababa. Ang potsyong ni Malik ay nakatayo na ngayon sa harap ng imam. Ang tela nito ay punong-puno na ng uod at itim na putik mula sa libingan. Ang mukha nito ay lalong naging kakilakilabot, ang mga labi ay wala na, kaya laging nakalitaw ang kanyang mga dilaw na ngipin. Ang mga lalaking kasama ng imam ay nagsimulang umurong, ngunit si Haji Daud ay nanatiling matatag. Sinimulan niyang bigkasin ang mga banal na ayat o berso, ngunit ang potsyong ay hindi umalis. Sa halip, ito ay tumalon papalapit, ang ulo nito ay nakatagilid ng hindi natural. Kunapah ka omong ganggu kami, Malik. Baliklah kutumpat asal mo. Ang potsyong ay naglabas ng isang tunog na parang galing sa ilalim ng tubig, puno ng hapis at hirap. Ang mga mata nito, na tila dalawang itim na butas, ay tumitig ng diretsyo sa imam. Sakit, lepaskan hari ini kepada saya. Saya tersiksa. Naintindihan ng imam ang lahat. Hindi ito simpleng pagmumulto dahil sa kasamaan, ito ay kaluluwang nakakulong sa sarili niyang bangkay dahil sa nakalimutang ritual. Lumingon ang imam sa mga tao. Dia terikat bukan sahaja dengan dosa, tapi dengan kain ini. Siapa pun tidak akan tenang jika jasadnya masih terbelenggu. Lumapit ang imam sa potsyong, na ngayon ay tila lumiliit sa takot sa harap ng banal na salita. Kami akan bantu kamu, tapi berikan kami keamanan malam ini. Ang potsyong ay tumalon pabalik patungo sa kadiliman ng sementeryo, ngunit bago ito naglaho,
ang kanyang boses ay narinig ng lahat, isang mahabang Terima kasih. na tila ihip ng hangin. Ngayon, alam na ng buong nayon ang dapat nilang gawin, ngunit ang hamon ay kung sino ang may lakas ng loob na humukay sa libingang isinumpa. Ang gabi ng paghuhukay ay tila mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang sementeryo ng kampung Sari Maidan ay nababalot ng makapal na hamog na halos hindi tumatagos ang liwanag ng mga sulo. Walang sinuman sa nayon ang nagnanais na lumapit sa libingan ni Mahalik dahil sa takot na baka ang sumpa ay lumipat sa kanila. Gayunpaman, si Yusuf, ang pinakamalakas at pinakabatang lalaki sa grupo ng imam, ay humakbang pasulong. Bitbit ang kanyang pala at ang isang bote ng banal na tubig, hinarap niya ang nakakatakot na gawain. Alam niyang hanggat hindi natatapos ang misyong ito, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang kanyang pamilya at ang buong nayon. Hati-hati, Yusuf. Tanah ini sudah dicemari oleh perjanji Angela. Nagsimulang itusok ni Yusuf ang pala sa malambot at madulas na lupa. Sa bawat baon ng bakal, tila may naririnig siyang ungol mula sa kailaliman. Ang amoy ng nabulok na karne ay unti-unting sumisingaw mula sa hukay na nagpapasuka sa mga lalaking nakapaligid. Habang lumalalim ang hukay, ang paligid ay lalong naging tahimik, isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Biglang tumama ang fala ni Yusuf sa isang matigas na bagay. Isang tunog ng kahoy na nabubulok ang umalingaw-ngaw. Saya sudah sampay sa lubang lahat. Bau ini sangat kuat, tuk. Napatigil ang lahat nang biglang marinig ang isang kalasaka sa itaas ng puno ng Kamboja. Isang puting anino ang nakita nilang nakatitig sa ibaba. Alam nilang ang pochong ni Mahalik ay nanonood, naghihintay kung tatapusin nila ang kanilang pangako. Ang pawis ni Yusuf ay humalo sa putik ng sementeryo. Kahit nanginginig ang kanyang mga braso, ipinagpatuloy niya ang pag-alis ng lupa sa ibabaw ng puting tela na ngayon ay kulay itim na dahil sa pagkabulok. Sa bawat sandali, tila lumiliit ang hukay at nararamdaman ni Yusuf na kinakapos siya ng hininga. Jangan berhenti, Yusuf. Teruskan. Masakit at tidak lama. Nang tuluyan ng malantad ang kabuuan ng nakagapos na bangkay, isang biglang pagyanig ng lupa ang naganap. Ang bangkay sa loob ng hukay ay tila gumalaw ng bahagya, at ang buhol sa itaas ng ulo nito ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang gabi ay naging mas mapanganib dahil sa kailaliman ng sementeryo, ang pisikal na bangkay at ang ligaw na kaluluwa ay malapit ng magtagpo. Nasa loob na ng hukay si Yusuf, nakatayo sa tabi ng bangkay ni Mahalik. Ang amoy ay hindi na lamang basta masangsang, ito ay nakakasakal, tila isang lason na pilit pumapasok sa kanyang baga. Ang liwanag ng mga sulo mula sa itaas ay nagbibigay ng mahahabang anino na tila sumasayaw sa dingding ng hukay. Dahan-dahang inabot ni Yusuf ang kanyang kamay sa bahagi ng ulo ng bangkay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng tela, isang napakalakas at napakalamig na hangin ang umihip na nagpatay sa halos lahat ng sulo sa itaas. Ang tanging natira ay ang malabong liwanag ng buwan. Biglang naramdaman ni Yusuf ang isang presensya sa kanyang likuran. Sa loob ng makitid na hukay, dahan-dahan siyang lumingon. Ang pochong ni Malik ay hindi na lamang nasa itaas ng puno, ito ay nasa loob na ng hukay, nakatayo at nakalutang sa mismong likuran niya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Yusuf. Jangan takot, saya akan bantu kamu. Ang pochong ay hindi gumalaw, ngunit narinig ni Yusuf ang isang mahinang pag-iyak na parang galing sa isang taong nalulunod. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga kamay, tila nagmamakaawa. Cepat lepaskan, azab ini terlalu berat. Nanginginig ang mga daliri ni Yusuf habang hinahawakan ang matigas at madulas na buhol sa ulo ng bangkay. Ang tela ay tumigas na dahil sa natuyong putik at katas ng katawan. Habang sinusubukan niyang kalagan ang buhol, naramdaman niyang ang mga kamay ng pochong, bagaman nakabalot sa tela, ay tila humahawak sa kanyang mga balikat, malamig pa sa yelo. Sabar, Yusuf. Baca silawat. Jangan biarkan syaitan merasukimu. Pumikit si Yusuf at buong lakas na hinila ang huling buhol. Sa bawat sentimetro ng pagluwag ng tali,
ang pochong na nasa likuran niya ay naglalabas ng isang nakakangilabot na hininga, na tila ang lahat ng sakit at dusa ni Mahalik ay lumalabas sa kanyang katawan. Isang huling hila at ang buhol ay tuluyang nakalat. Sa sandaling iyon, ang buong sementeryo ay tila nayanig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid, at ang pochong na nasa likuran ni Yusuf ay unti-unting naging malabo, parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang misyon ay hindi pa tapos hanggat hindi nasisigurong ang kaluluwa ay tuluyan ng lumaya. Sa sandaling makalag ni Yusuf ang huling buhol sa ulo ng bangkay, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa loob ng madilim na hukay. Ang telang puti na dati ay matigas at marumi ay biglang lumambot at naglabas ng isang maputing usok na may amoy ng sariwang bulaklak ng Cambodia, isang malaking kaibahan sa amoy ng bulok na karne kanina. Ang pochong na nakatayo sa likuran ni Yusuf ay hindi na mukhang nakakatakot. Ang itim at uod na mukha nito ay unti-unting nagliwanag, at sa isang maikling sandali, nakita ni Yusuf ang tunay na mukha ni Mahalik bago ito malamon ng inggit, isang mukhang pagod ngunit payapa. Terima kasih, Yusuf. Sekarang, saya boleh pergi dengan tenang. Kasabay ng mga salitang iyon, ang puting figura ay unti-unting naglaho, tila mga butil ng alikabok na tinangay ng hanging gabi. Sa loob ng hukay, ang bangkay na kanina ay naninigas ay tila naging abo at naglaho rin na nag-iwan lamang ng maluwag at walang laman na kain kafan. Mabilis na iniahon ng mga taga-nayon si Yusuf mula sa hukay. Hinal na hinal siya at puno ng putik, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Ang hamog na bumabalot sa sementeryo ng kampung Sahri Maidan sa bato pahat ay nagsimulang mapawi, at sa silangan, ang unang silay ng bukang liwayway ay nagsimulang lumitaw. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Azab itu telah diangkat. Ang mga aso na kanina pa nag-aalulong ay biglang tumahimik. Ang mga puno ng saging na tila mga higanteng nagbabantay ay nagmukha na lamang ordinaryong halaman sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang buong nayon ay tila nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng takot. Tumingin si Yusuf sa langit at bumulong. Simugaro niya ditirima, at simuga kita simuwa bilajar deri kisilapan ini. Tinabunan nilang muli ang hukay, ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang nararamdamang takot. Ang sumpa ng puting telang panlibing ay tuluyan ng naputol, at ang kampung Sahri Maidan ay muling naging isang tahimik na nayon, baon ang isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Lumipas ang maraming taon, at ang kwento tungkol sa pochong ni Mahalik ay naging isang alamat na lamang na ibinubulong ng mga matatanda sa mga kabataan tuwing gabi sa nayon. Ang sementeryo, na dati ay pinamumugaran ng takot, ay muling naging payapa, bagaman wala pa ring matapang na naglalakad doon pagsapit ng hating gabi. Ang mansyon ni Mahalik, na dati ay simbolo ng kanyang huwad na tagumpay, ay tuluyan ng nilamon ng kalikasan. Ang mga pader nito ay nababalot na ng makapal na baging, at ang bubong ay gumuho na sa bigat ng ulan at panahon. Walang sinuman sa nayon ang nagtangkang angkinin ang lupain o ang mga gintong na iwan sa loob. Para sa mga taga-nayon, ang bawat kusing na galing sa madilim na kasunduan ay tila may kalakip na mabigat na presensya na hindi nila kayang pasanin. Isang hapon, habang naglalakad ang matanda ng si Yusuf malapit sa abandonadong mansyon, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataang turista na nagtatangkang pumasok sa loob. Pinigilan niya ang mga ito at muling pinaalalahanan sa pait ng kasaysayan ng bahay na iyon. Jangan ambil apa-apa dari sini. Harta di dalam itu bukan milik manusia lagi. Tumingin si Yusuf sa guho ng mansyon at tila nakita niya ang isang anino ng puting tela sa bintana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatalon o nanggugulo. Ito ay tila isang piping saksi na lamang sa mga gabi ng lagim na nagdaan. Dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita terikat seperti dia. Ang hanging umiihip sa kampung Sahri Maidan ay hindi na mabaho o nakakapangilabot. Ito ay malamig at presko, nagdadala ng kwento ng isang taong nangarap ng labis at ng isang nayon na pilit ibinabangon ang katahimikan mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang sumpa ng puting telang panlibing ay tuluyan ng nabaon sa limot ng lupa, naiwan lamang ang mga bakas ng mansyong unti-unting nagiging bahagi na ng kagubatan. At dito nagtatapos ang alamat ng pochong, mga ka-Dark Passenger.
Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang matinding paalala na ang anumang bagay na nakuha sa pamamagitan ng kasakiman at madilim na paraan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Ang mga tali na iginaghapos natin sa ating sarili habang tayo ay nabubuhay, ang ating mga maling hangarin at pag-abuso sa kapwa, ang siya ring magiging hapos na magpapahirap sa ating kaluluwa kahit tayo ay wala na sa mundong ito. Bukod dito, itinuturo rin ng karanasan ni Mahalik ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga tradisyon at tamang proseso ng paglilibing bilang huling pagpapakita ng dangal sa pumanaw. Ang bawat buhol na kinalagan ay simbolo ng pagpapatawad at pagpapalaya, na nagpapatunay na ang pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad ang tanging sandata upang madaig ang anumang sumpa o dilim na nagbabantay sa ating paligid. Kung nagustuhan niyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark. Crossword